Huwag tayo masyadong pasiguro sa araw ng bukas dahil walang nakakaalam kung buhay pa tayo. Di ba? Alam mo yung tipong araw-araw, gigising tayo. Is a big blessing na yun. Tapos, sasabihin mo, bukas, pupunta pala ako dito sa gantong lugar. Ihanda mo yung gantong gamit ko. Tapos, pag yung iba, pagkagising, di na pala siya buhay. Kaluluwa na pala ang gumagising. Then, dapat huwag tayo masyadong kampante sa mundong to. Alam mo yung tipo nakakilala tayo sa Diyos pero hindi naman tayo sumusunod. Diba? Pare-pareho lang naman tayo eh. Maraming mga tao dyan nakakilala sa Diyos. Sumusunod naman sila sa gawain ng Diyos. Pero, hindi naman totally lahat nagampanan nila. Kasi sa totoo lang, napakahirap sumunod sa Diyos. Yun ang katotohanan. Pero alam nyo ba? Kung tutusin, ang paghirap ng pagsunod sa Diyos ay yung dulo nun, kaginawaan. Ang gawaing masama dito sa mundo, kamunduhang gawain, napakadaling gawin. Madali lang magkasala. Di ba nga, masarap ang bawal, no? Napakasaya, sarap ng bawal. Yung tipong temporary ka lang maligaya sa mundong to, sa lupang to. Kasi niniling lang tayo ng demonyo. Sige, magpakasaya ka, magpakasarap ka. Maging akin ka na. Alam mo yung ganun? Pero ang Diyos na naglikha sa atin, nakatingin sa atin, nakatayo maghapon, naghihintay abutin, nandiyan na yung kamay niya nakaabot, tayo lang ayaw umabot sa kanya. Alam mo yung tipong siya na ngayon naglikha sa atin, siya na yung may-ari sa atin, hiram natin yung buhay natin sa kanya, pero siya pa yung nagmamakaawa na magbalik loob tayo. Totoo yun, guys. Kasi alam mo yung mga nangyaring kalamidad ngayon, tsunami. Totoo may tsunami ha. Kasi nung bata pa ako, bata pa ako actually, yung Ormoc, kung nabalitaan nyo ba yung Ormoc? Yung Ormoc na yan, medyo malayo naman pero ano na yun, halos kalapit na lang din yun, pero kasi sa yung Ormoc, tas kami, sakop kami ng Bilyaba. So, medyo malayo-layo kami sa Ormoc. Ang Ormoc guys, dati, bata pa ako noon eh. Siguro mga edad ko noon, mga 6 or 7 na nangyari yung time na yun. Naano ko na lang yan nung napanood ko sa TV, tsaka yung kwento-kwento ng mga matatanda nga. Na, ang daming namatay dun guys. Napanood ko pa nga yun eh. Hindi ko makalimutan yun. Ang daming namatay. Sa sobrang daming patay guys, ginamit na ng bulldozer. Kasi, ang daming patay doon sa Ormoc. Grabe, kung ma-imagine ko lang yung guys. Imagine niyo ha, yung iba bibigyan ng babala. Alam mo yung taong ginamit ng Diyos para i-reminding tayo to repent. Magsisi tayo, pero ayaw natin. Pagtawanan pa natin. Hindi totoo yan. Sinabi ng may lindol, may bagyo, may tsunami, pero baliwala. Kasi alam nyo kung bakit pinahindulot ng Diyos na magpaalala sa atin yan? Kasi mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi para hindi ka pa pumanaw sa mundong ito. Para bibigyan pa tayo ng chance na mabuhay. Kaso ayaw mo. Ang gusto kasi ng Diyos, mamatay tayo na nasa piling niya. Kaya binibigyan tayo lagi ng chance o babala para makapagsisi tayo. Alala nyo yung Aprikano, kung napapanood nyo yung Aprikano, lagi nagre-reminding. Repent. Diba?
Repent, paniripang, magsisi daw tayo, magsisi. Tapos sasabihin pa, ay naku, hindi naman totoo, hindi ka naman Diyos mag-, mga comment, minsan, maano, diba? Alam nyo, bakit kayo ganyan? Yung paalala ng taong yun hindi naman para sa kanya yun. Sasabihin mo, kumita sa Facebook, para gano'n. Lahat tayo gustong kumita sa Facebook, guys. Diba? Sa ibang way lang. Kanya-kanyang diskarte lang. Pero ang mas maganda kasi dito, yung kumikita ka na sa Facebook, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Tandaan mo yan, ha. Yung mga babala dito sa mundo, huwag nating baliwalain. Walang masama kung magsisi. Mapapabuti pa tayo. Hindi yung may nangangaral, may nangangatok sa'yo, house to house, may dumaan sa page mo about of sharing of God, pero kasi boring panoorin. Pero pag mga kalokohang palabas, dumadaan sa'yo, like for funny na whatever, o di kaya bold, o yung mga walang kwenta pinapanood nyo. Pero yung mga pangaral, sharing about of God, boring. Di ba boring, no? Taka, boring. Pagsalita ng Diyos ang panoorin, boring. Pero pag magkasakit ka, tandaan mo. Pag nakarinig ka ng salita ng God, about of sharing about of God, saka mo pa masabi na magsarap pala pakinggan. Sarap pakinggan kasi kung kailan ka kasi magkasakit, saka mo ma-realize sarili mo na kailangan mo pala si God. Pero pag malakas ka, marami ka pa nakakain, baliwala pa sa'yo yan. Hindi mo pa maisip si God. Diba? Swerte natin kung mamatay tayo, nagkasakit muna tayo. So may chance pa tayong magsisi. Diba? Paano kung mamatay tayo ng diretso? Like for nauntog, nasagasaan, nasaksak, na binangungot, wala na tayong chance na magsisi nun. Diba? Huwag mong baliwalain yung mga sharing na yan. Huwag natin baliwalain. Makasalanan ako, makasalanan ka. Pareho lang tayo. Wala tayong dapat ipagmalinis sa sarili natin. So, ang kailangan lang natin magsisi. Makinig tayo. Pag may mga sharing about of God, panoorin mo, manunood ka na lang, di mo pa magawa. Diba? Alam mo ba yung taong nakikinig ng sharing about of God, mas mapalad yun kaysa sa nangangaral? Alam niyo ba yun? Nakikita niyo ba yung mga taong nangangaral house to house, nagsisharing dito sa cellphone, ginagamit ng mga social media para makapag-share about of God. Unang-una, kumikita na. Pangalawa, nakakapag-Bible study sila, nakakapag-share sila about of God. Diba? Ito, pangkang salita lang. Hindi natin kailangan makipagplastikan. Manood ka. Kasi kung ikaw, mas pinapahalagaan mo yung mga panood na walang kwenta kaysa sa mga pangaral, wala namang masamang manood ng mga kasi una-una boring. Mas masarap panoorin ang mga kalukuhan Mas masarap panoorin ang mga bastos. Tatawa pa tayo. Pero pag may mga system, ito, lalo pa nagbabanggit ng Bible verse, sharing, siyempre boring na yung pakinggan yun Diba? Boring na yun, aminado tayo doon, boring. Pero si God, nalulungkot. Anak, ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong nag-abang sa'yo. Kailan ka pa ba magsisisi? Lagi nagbibigay ang Diyos sa atin ng babala para magsisi tayo. May mga taong ginamit ang Diyos para magsisi lang tayo. Pero pinagtatawanan natin. Di tayo naniniwala sa mga babala. Di tayo naniniwala sa mga propetang ginamit ng Diyos para paalalahanan tayo na magsisi. Diba?
Kasi, mas pinapahalagahan natin yung makamundong buhay. Kasi pinapahalagahan natin yung sarili natin, makasarili tayo. Buhay natin isa lang. Hindi natin to pagmamay-ari. Huwag tayo maging mangmanga. Hindi natin pagmamay-ari ang buhay natin. Pagmamay-ari ng Diyos to. Kahit anong oras, pwede kang mawala. Pwede akong mawala. Isang ganyan lang. Wala na tayo sa mundong to. Minsan may isip mo ba? Sa dami na nagawa natin kasalanan, kalokohan, pero buhay pa rin tayo. Kasi, naghihintay pa rin si God sa atin, umaasa na. Kasi, alam kasi ni God yung desire ng heart mo. Diba? Mayroong mga tao na masama. Masama sa paningin ng tao. Salbahe. Mapamura, nagmumura, masamang tao. Pero pag mapag-isa, umiiyak God, to ganyan. So si God, andun pa rin. Iniintindi, tinuunawa tayo. Diba? Magsisi na tayo guys. Kasi mahirap na, alam mo yung tipong nagagamit ang Diyos ng tao para palalahanan tayo para magsisi. Siyempre, pag hindi tayo nakinig, wala. Ganon talaga. Tatanggalin ng Diyos sa mga taong walang paniniwala sa Kanya. Walang tiwala sa Kanya. Wawalisin ng Diyos ang mga taong walang takot at respeto sa Kanya. Sa Pilipinas, tandaan nyo ha, sa Pilipinas, wawalisin ng Diyos ang mga makasalanan. Ako rin naman makasalanan, wawalisin tayo. Pero kung tanggapin natin si God ng buong puso at magsisi tayo, may chance pa tayo magbago. May chance pa tayong mabuhay. Tandaan nyo ha? Huwag tayong pumayag na masama tayo sa wawalisin ni God. Kasi ang haba ng panahon ay ilang taon mula pagkabata hanggang sa tumanda tayo. Andun siya lagi nakaabang, nag-remind sa'yo. Para magbalik loob ka, makinig ka, maniwala ka. Ano pang dahilan mo? Bakit hindi ka maniniwalang may Diyos? Hindi ka naniniwala sa mga babalak. Diba? Isang kamangmangan kung maituring kung ikaw nagiging makasarili, mapagmataas, pinagmamalaki mo sarili mong kayamanan. Isang kamangmangan yun. Diba? Huwag mong isipin yung pagtatawanan ka. Isipin mo yung sitwasyon mo, sitwasyon natin. Ako sarili ko, hindi ko iniisip na mag-sharing ako. Kasi alam ko sarili ko, marumit pa kasalanan ako. Alam nyo guys, kahit gaano ka kasamang tao, pag ikaw tinouch ni God, at si God kumilos sa buhay mo, wala kang magawa. Kahit ayaw mo magsalita, kailangan mo magsalita dahil ang nangungusap sa'yo yung espiritu ko sa espiritu mo. Tandaan nyo ha, ang mga espiritu natin gutom at uhaw spiritually. Diba? Tandaan nyo ha, katawan natin to, alabok lang. Ang nasasaktan spiritually at nakakaramdam. Pag lumabas yung katawan natin, bugbugin man, sunugin yung katawan natin, hindi aarayan. Pero pag lumabas yung espiritu natin sa katawan natin, ang espiritu ang nakakaramdam, nakakaramdam ng sakit at nakakakita na lahat. Pero ang katawan, kahit sunugin, tantarin, walang pakialam yan, wala na yan. Sunugin mo, maging abo lang yan. Ngayon, kung marumit makasalanan, impyerno tayo. Sasabihin nyo, walang impyerno. Tingnan mo yung bundok ko. Yung mga bulkan, pinahindulot ng Diyos yan. Tumubo. Kasi para patunayan sa tao na may impyerno sa ilalim ng lupa, di ba, lumalabas dyan, tubig na apoy, magma. Yan yung apoy na hindi na mamatay-matay. Ngayon, kung di tayo natin makinig sa payo o paaralan ng Diyos sa atin, doon tayo pupunta. Doon tayo magkita-kita. Pero kung makikinig tayo, papasa Diyos tayo. Sabi mo, oh, posible na yun, marumit, makasalanan ako, ang dami ko na ganito, ganyan. Sobrang dumi ko.
Alam niyo ba si Pablo sa kwento sa Bible? Marumi yun, mamatay tao yun. Pero kinuling siya ni God. Nagbago siya because of God. Kasi bumaba ang Diyos para sa makasalanan. Kaya may pag-asa tayo magbago. Tandaan mo yan, wala tayong dapat ipagmayabang sa mundong to. Isang iglap lang, mawawala ka, mawawala ako. Tandaan mo yan. Buhay mo, buhay ko, nakasalalay kay God. Pasaya-saya ka ngayon, patawa-tawa ka habang nanonood kasi inisip mo, nakakaloko. Parang abnormal, parang baliw, ganyan. Ha, matakot ka sa mga sinasabi mo ha. Yung pinagtatawanan mo yung tao na nagsasalita o nagsisharing sa'yo about to God, pagtatawanan mo, alam niyo bang masama pinagtatawanan ng mga tao nagsisharing about to God? Alam niyo ba yun? Kahit sabihin mo, ay, parang dadaan. May kaparusahan yan. Huwag niyong pagtawanan ng mga tao nagsisharing about of God. Kasi nagsasalita kami or sila, whatever, lalo na yung mga maayos. Ako hindi ako totally nagsisharing ha. Kasi ako kasi mismo sarili ko, pinagsasabihan ko rin. Kasi hindi naman ako totally matino eh. Tulad nyo rin ako, marumit makasalanan. So, wag lang natin pagtawanan yung mga nagsisharing ng about of God. Kasi ayaw ng Diyos yun. Makinig tayo. Kung ayaw mo, scroll mo. Huwag mong pagtawanan. Pero pag pinahindulot kasi ng Diyos na manood ka dito, manonood ka. Kahit ayaw mo, papapanood mo to. Kasi merong ipaparating ang Diyos sa'yo. Tandaan mo yan ha. Ang Diyos naghihintay lagi sa atin para magbalik loob tayo. Si God lang nakakatulong o makakatulong sa atin at makakaligtas. Wala nang iba pa. Tandaan natin yan.